Good day everyone, we are the last reporter. The report is all about Rizal concepts on nation building. Ang konsepto ni Jose Rizal sa pagbuo ng isang bansa ay nakatuon sa edukasyon, pagkakaisa at katarungan na naglalayong magtamo ng isang lipunang may kaunlaran, pagkakaisa at pantay na karapatan para sa bawat Pilipino. Sunod ay ang mga i-discuss natin ngayon ay Rizal's Blueprint in Nation Building, Rizal's Program in Action, Rizal's Program of Reforms, Political and Economic Reforms, Educational Reform, and Moral Principles. Assure you that I have no desire to take part in conspiracies which seem to me very premature and risky. But if the government drives us to the brink, that is to say, when no other hope remains but seek our destruction in war, when the Filipinos would prefer to die rather than endure their misery any longer, then I will also become a partisan of violent means. The choice of peace or destruction is in the hands of Spain, because it is a clear fact, known to all, that we are patient, excessively patient and peaceful, mild, unfeeling, etc. But everything ends in this life. There is nothing eternal in the world, and that refers also to our patience. Base sa mga sinabi ni Rizal, hindi niya nais na sumali sa anumang mapanganib na hakbang laban sa gobyerno ng mga Espanyol. Ngunit kung ang mismong gobyerno ng mga Kastila o Espanyol ang magtutulak sa mga Pilipino patungo sa digmaan at kapahamakan, saka pa lang siya susuporta sa mga radikal na hakbang. Sinabi rin niya na ang kapayapaan o pagwasak ay nasa kamay ng Espanya, at kahit may nahon ang mga Pilipino, handa silang lumaban kung kinakailangan. Subalit sabi din ni Rizal na ang lahat ng buhay ay may katapusan, may limitasyon. Kahit ang pasensya natin ay kayang abutin ng limitasyon dahil sa mga mananakop na Kastila na matagal na naninirahan o nananakop sa bansang Pilipinas. Kahit gaano pa tayo magtiis, darating din ang punto na hindi na natin kakayanin at hindi na tayo maghihintay na na ang Pilipinas ay makalaya sa mga Espanyol. Good morning everyone. I am Alala Kinusa Marita, and I will be discussing to you the Rizal's Blueprint in Nation Building. So, punta na tayo sa Rizal's concept of nation building. So, alam naman nating lahat that Rizal is the first Filipino to give expression of nationalism through his writings. Hindi siya gumamit ng kahit na anong dahas para mamulat yung mga Pilipinos back then. So, di ba yung mga Pilipinos back then is hindi naman bulag. Since wala silang kaalam-alam sa kung ano ang ginagawa ng Spaniard, kasi wala silang desired. Back then, wala silang desired na lumaya sa mga Spaniards. Kumbaga, as is na lang sila na okay, sakop tayo ng Spaniards, wala silang lakas ng loob para kumawala doon. So, Rizal was the reason kung bakit namulat yung mga Filipino back then na, oo nga no, unfair pala ang pagmamalakad ng Spaniard sa atin. Hindi pala ito tama. So, Rizal, yun naman yung pinakang gusto ni Rizal. So, yan. The reforms needed by the Philippines according to Rizal as stated in his works. So, yan. Rizal's Blueprint in Nation Building, yung nag-matured yung nationalism ni Rizal between 1882 to 1887. So, from the very start naman ang discussion natin nung second sem, alam naman natin na si Rizal is nag-travel abroad, not just by sightseeing, hindi siya para magbakasyon, para mag-aral, kumbaga, nandun siya, parang naging biggest opportunity ni Rizal yung pag-abroad na yun, para magkaroon siya ng better view sa nangyayari sa Pilipinas, kung ano nga ba yung mga nagiging problema sa Pilipinas. So, doon yung na-realize sa abroad na, bakit dito pwede pala yung ganitong pamamalakad?
bakit sa Pilipinas hindi? Bakit yung mga tao dito is ganito yung terms ng judge nila sa pamamalakad, or kumbaga bakit ganito yung sa court, bakit kayang ipagtanggol yung sarili, bakit sa Pilipinas hindi, bakit laging may something sa Pilipinas na unfair. So doon namulat si Rizal na okay, hindi pala tama yung pamamalakad ng Spanish back doon sa kanila, dahil sa dahil parang na-realize niya na okay, hindi pala talaga tama. So yun, doon niya na-realize na na-abuse yung mga Filipinos, and nung bumalik siya ng Pilipinas, may desire na nag-aapoy na yung dibdib niya para sa changes sa Pilipinas. So next po is yung prolonged subjugation. So doon na-realize ni Rizal na there are two factors kung bakit nga ba sobrang tagal ng subjugation. When we say subjugation is yung prolonged subjugation, is yung matagal na pananakop ng isang bansa. So na-realize ni Rizal na kaya pala sobrang tagal ng pananakop ng Spanish sa atin is because of two factors. The first factor is the absence of national consciousness. Napansin ni Rizal na yung Filipinos back then is walang unity. Kumbaga, nakafocus lang sila sa local area nila. Wala silang isang desisyon para sa isa't isa. Kumbaga, watak-watak ang mga Filipinos back then. And naging advantage yon ng mga mananakop. Kasi nga 'di ba, pag ang isang country is hindi naman walang unity, madali yung masasakop o manipulate ng mga foreigners. So next one is the poor training and education of the people. Alam natin back then na talagang sobrang unfair ng education when in terms to education ng mga Spanish. Kung napanood nyo yung movie na Gumborza, doon yung marirealize na sobrang unfair ng mga Spanish pagdating sa education. Doon yung may scene doon na si Father Burgos, nagtuturo siya through, parang sila, obligated yung mga friars na magturo. Even yung Filipino, kailangan mong ituro yung mga guru nun, kailangan mong ituro yung lessons mo gamit yung Spanish language, which is nahihirapan yung mga student to communicate to each other kasi nga hindi naman nila gamay yung Spanish na yun. Tapos dagdag pa doon, yung mga Pilipinos din noon, wala silang kakayahan para ipag-aral yung sarili nila kasi nga mahirap sila. Kumbaga, lumaki silang mangmang, wala silang kaalam-alam sa mga ginagawa ng mga Spanish, and because of that, napasama siya sa two factors, sabi ni Rizal. So, yung Rizal's blueprint in nation building includes, ito yung sinasabi ni Rizal na para magkaroon tayo ng magandang country, meron siyang five na binayanggit. The first one is the importance of education. Hanggang ngayon naman, dala-dala pa rin natin yan sa present na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Paano ba natin masasabi yun, o paano ba natin matutupad yun is yung pag-aaral natin, yung makapagtapos tayo sa pag-aaral, magkaroon tayo ng maayos na trabaho, masustentuhan natin yung pamilya natin. So, yung education is talagang susi siya ng success, di ba? Education is the key to success. Until now, yun pa rin yung dala-dala ng mga Pilipino na sinabi ni Rizal back then. So, yun yung believe ni Rizal na education is a really important things para magkaroon tayo ng maayos na country. Kasi sinasabi niya na, kumbaga, if yung mga Filipinos is alam nila yung rights nila, human rights nila, hindi magkakaroon tayo ng maayos na country. The next one is promotion of national consciousness. Hindi naman daw masama or hindi masama na ano ba tawag doon? Kumbaga magkagusto, hindi naman magkagusto. Basta yung tangkilikin natin yung ibang sa like yung gusto natin yung Koreans, yung mga Korean dramas, hindi naman daw masama yun, pero as long as dapat maging proud tayo to be a Filipino, maging proud tayo sa cultures natin, sa beliefs natin, and that's the biggest factors, o hindi naman factors pala, parang yun yung pinakang susi para magkaroon tayo ng maayos na country, diba? Ang maging proud tayo sa sariling atin, hindi masamang tangkilikin ng iba, pero at the same time, be proud of being a Filipino. The next one is instilling racial pride and dignity. Yung magkaroon tayo ng honesty and dignity, o kaya naman yung magkaroon tayo ng ano ba ang tawag doon, yung
wait, respeto, yun. Magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa, most especially sa ibang country. Ipakita natin na even tayo Filipinos, ano ba, marespeto tayo sa lahat ng country, and that's the, ano din siya, reasons din siya para magkaroon tayo ng maayos na country. The next one is the reiteration of values and attitude. When we say reiteration of values and attitude, it means you are parang, ano ba tawag dito? Wait. Ayun, na-recall ko na. Yung sinasabi niya na reiteration of values and attitudes, parang yung Rizal wanted the Filipino people na ma-rethink natin yung values natin, and of course, yung attitudes natin. Yung attitudes natin towards progress, yung fairness natin sa isa't isa, and magkaroon tayo ng, ano ba, taking care of each other. Magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa. Kasi, once na nagkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa, hindi tayo laging selfish, maayos yung country natin. Yun yung gustong iparating ni Rizal. And the last one is the willingness to sacrifice for the country. Yan. Isa yun sa binigay na, ano ni Rizal. Rizal, sabi, parang sinasabi ni Rizal na, sometimes we need to give up our own wants. Diba? Kailangan natin i-give up yung gusto natin para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Katulad niya, nag-sacrifice siya para sa country, para sa kalayaan natin. So, gusto niyang isabuhay din natin yun as a Filipino, na dapat marunong tayong i-give up yung iba nating gusto para sa ikabubuti ng ibang tao. O na, lalo-lalo na kung para sa ikabubuti ng ating mahal na Pilipinas. That will be all. Thank you. My topic is the Rizal Program of Action. His program of action consisted of a plan. So, first plan is yung pag-organisa po ng mga Pilipinong estudyante sa Madrid. Ang pangalawa po ay nag-alok siya sa kanila na magsulat ng mga aklat katulad ng Stowell, Uncle Tom, Cabin, and Sue's the Wandering. And then, tapos po, ang sunod na ginawa niya ay, ang mga aklat ay dapat maging proyekto ng isang sirkulo Hispano-Pilipino, na kung saan ang bawat Pilipino ay dapat magbibigay ng mga kabanata. Sunod po ay si Rizal ay nag-aral ng kasaysayan sa Pilipinas at natuklasan niya na mayaman ang kultura ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Tapos, sa dapitan, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang misyon sa pamamagitan ng edukasyon at pag-unlad ng komunidad na naglalayong palayain ang mga Pilipino. At ang sunod po ay yung itinitag ni Rizal ang La Liga Pilipina upang organisahin ang mga Pilipino sa kolektibong aksyon at pagkakaisa. And then, natakot si Rizal sa mararahas at sa pag-aaklas, kaya siya ay sumulat ng isang nobela na El Filibusterismo upang makalaban o magbabala laban sa mga padulos-dalos na mga aksyon. At sunod ay ang kanyang huling plano o ginawa ay yung sinulat niya yung Indonesia ng mga Pilipina upang tugunan ang mga issue ng mga katamaran at pagbibigay diin ang mga pangangailangan ng bawat reforma. So, dumako naman tayo sa Rizal's program of reference.
Ang kanyang pagmamahal sa bansa ay hindi lamang tumutukoy sa pagkamit ng kalayaan mula sa mga Spaniards, kundi pati na rin sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Ang kanyang layunin ay ang pagpapabuti ng lipunan sa mga aspeto ng politika, ekonomiya, teknolohiya at edukasyon. Ang kanyang mga ideya at moral na mga prinsipyo ay hindi lamang limitado sa kanyang panahon, kundi nananatiling may saysay at bisa hanggang sa kasalukuyan. So ang mga ito ay patuloy na nagbibigay liwanag at gabay sa mga leader ng Pilipinas sa lahat ng larangan ng reforma. Ang kanyang mga ideya ay naglalayong itaguyod ang patuloy na pag-unlad ng bansa. Ipinapahayag niya ang kahalagahan ng maayos na pamamahala, pagsulong ng ekonomiya, paggamit ng teknolohiya at pagpapalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng edukasyon. Ang mga prinsipyong ito ay nanatiling relevant at mahalaga sa kasalukuyan at dapat itong maging gabay sa mga leader ng Pilipinas sa kanilang mga hakbang tungo sa reforma. Rizal's socio-political and economic thought of change. So, ang ibig sabihin nito ay sa larangan ng lipunan, nagtuon si Rizal sa kahalagahan ng edukasyon at ang pagpapalaganap ng kaalaman sa mga mamayanan. Naniniwala siya na ang edukasyon ay susi upang makamit ang pag-unlad at pagpapalaya mula sa kawalang kaalaman at kahirapan. Ipinahayag niya ang pangangailangan na magkaroon ng malawak na pagbabago sa sistema ng edukasyon upang magkaroon ng pantay na oportunidad ang lahat ng Pilipino. So, kung babalikan natin dun sa pagpapatapon kay Rizal sa dapitan, doon, iginugol niya yung panahon niya sa pagtuturo sa mga bata. So, hindi pa rin nawawala yung kagustuhan niya na naturuan yung mga mamayan ng Pilipino. Sa politika, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagtutol sa kolonyalismo at pang-aapi ng mga dayuhan sa Pilipinas. Itinaguyod niya ang kaisahan ng mga Pilipino at ang pagkakaroon ng sariling pamahalaan. Naniniwala siya na ang mga Pilipino ay may kakayahan na pamunuan ang sarili niyang bansa at magkaroon ng tunay na kalayaan. Ipinahayag niya ang kahalagahan ng demokrasya, katarungan at pantay na pagtingin sa lahat ng mamayanan. So, sa larangan ng ekonomiya naman, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pagtutol sa mga pang-aabuso at pansasamantala ng mga dayuhan sa yaman ng Pilipinas. Itinaguyod niya ang pagsisikap na palawakin ang oportunidad at pag-unlad ng lokal na industriya at agrikultura. Naniniwala siya na ang pagkakaroon ng malakas at maunlad na ekonomiya ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng bansa at paghahon mula sa kahirapan. So, merong kataganang sinabi dito si Rizal, a people's government made for people, by the people, and answerable to the people. So, ito ay nagpapahiwatig ng isang uri ng pamamahala na nakatuon sa kapakanan at kagalingan ng mga mamayanan. Ito ay isang konsepto na nagpapahiwatig na ang pamahalaan ay dapat maging kasangkapan ng mga mamamayan para sa kanilang sariling kapakanan. So, ang ibig sabihin ng a people's government made for people is ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay ang paglilingkod sa mga pangangailangan at interes ng mga mamamayanan. Ang mga patakaran, programa at aksyon ng pamahalaan ay dapat na naglalayong mapabuti ang kalagayan at buhay ng mga tao. So, ang ibig sabihin naman ng by the people and answerable by people ay nagpapahiwatig na ang mga opisyal ng pamahalaan ay nararapat na maging responsable at managot sa mga mamayanan. Sila ay dapat humingi ng pananagutan sa kanilang mga gawa at desisyon. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay dapat makinig sa mga mamamayanan, tugunan ang kanilang mga pangangailangan at maging bukas sa pag-uulat at pagpapaliwanag sa kanilang mga aksyon. So, meron yan sinulat si Rizal na The Philippines Within a Century. So, ang The Philippines Within a Century was written by Dr. Jose Rizal. Ito ay naglalahad ng mga prediksyon patungkol sa mga posibleng mangyari sa bansang Pilipinas pagkatapos ng 100 taon. So, nais ni Rizal na bigyang paalala ang mga Pilipino at Espanyol sa mga posibilidad na mangyari sapagkat
nalaman ng ating mga kababayan ang tungkol noon sa revolusyon ng mga Pranses. So dahil dito, ito yung naging daan na magkaroon ng idea yung mga Pilipino tungkol sa pagkamit ng kalayaan. So, ang sulat ding ito ay original na nakasulat sa pahayagang La Solidaridad sa Madrid noong September 30, 1889 to February 1, 1890. So, ito ay may original na pamagat na Pilipinas dentro de 100 años. Kilala ang ating bayani sa pagkakaroon ng malawak na pag-iisip, hindi lamang sa pangkasalukuyan ang iniisip, kundi ang hinaharap sa isa pang hinaharap. So, karagdagang impormasyon lang to sa dalawang nobelang isinulat niya, yung Noli Me Tangere, which is The Social Cancer, at ang El Filibusterismo, The Reign of Greed. Yan. Bali dito naman sa political and socio-economic reforms na ginawa na kinoncept ni Rizal ay una dito ay Magna Carta, protecting the life, liberty, and the property. Gusto ni Rizal na mag-concept ng mga batas, hindi lang simpleng batas, kundi isang pangakong pangkaligtasan para sa bawat Pilipino laban sa pang-abuso ng kapangyarihan ng mga Kastila o ninumang tao. Ang layunin ng mga batas o ng Magna Carta ay hindi lamang protektahan ng buhay at kalayaan ng mga mamayanan, kundi pati na rin ang kanilang ari-arian laban sa anumang uri ng pang-aapi at pang-aabuso mula sa mga makapangyarihan o sa mga matataas o may posisyon. Kasi 'di ba maraming gustong manlamang, maraming gusto ng kapangyarihan, maraming gustong magpasunod sa iba't ibang tao kasi may layunin sila na sakupin o pasunurin o kontrolin ang lahat. Sa pamamagitan ng mga batas, inaasahan ni Rizal na magiging masigla ang pagkakaroon ng hustisya at paggalang sa mga karapatan ng bawat mamayanan. Bali dito, may mga batas na ang una ay Comprehensive Agrarian Reform Law. Ito ay isang halimbawa na batas na naglalayong magbigay ng proteksyon at pagkapantay-pantay sa mga magsasaka at manggagawa sa mga bukid or sa mga basta may related sa agrikultura. Layunin nito na magkaroon ng patas at paghahati-hati ng lupa at ipapangyaman sa kanayunan upang matiyak ang kanilang kabuhayan at kaunlaran. Sunod naman dito ay yung Freedom of Information Act na gusto naman lahat na magkaroon ng kalayaan na express yung sarili, na magpalitan ng ideya sa iba't ibang tao. Itong batas ito ay naglalayong bigyan ng karapatan ang mga mamayanan na humiling at pakakuha ng mga impormasyon mula sa pamahalaan at iba pang institusyon sa gobyerno. Sa pamamagitan nito, mas mapalakas ang transparency, kasi itong transparency kailangan ng bawat tao para mapakita kung tama ba yung mga ginagawa ng mga nasa posisyon. At yung pananagutan ng mga namumuno sa kanilang mga gawaing pampubliko. Yun lang ang yung mga halimbawa sa Magna Carta na related sa concept ni Rizal.
Sunod naman na gustong i-advocate ni Rizal sa political reforms ay yung representation of the Filipinos to the Spanish Cortes. Ang gusto ni Rizal na magkaroon ng mga Pilipino na representasyon sa korte ng Espanyol para magkaroon ng boses ang mga Pilipino na ihayag yung kanilang mga saloobin o makabuo ng mga batas sa loob ng pamahalaan ng Espanya para na rin sa ikakabuti ng bawat isa ng bawat Pilipino at para maging pantay-pantay ang karapatan kahit pa tayo ay nasa panahon ng pananakop nila. Sa pamamagitan nito, inaasahan ni Rizal na magkaroon ng mas malakas na pagtanggap at pag-unawa sa mga pangangailangan at hinaing ng mga Pilipino mula sa mismong pagpapatakbo ng kolonyal na pamahalaan. Kasi 'di ba dati walang power ang mga Pilipino. Talagang kung ano lang yung sabihin ng mga Espanyol o ng mga Kastila sa mga kanilang mga nasasakupan, kung ano lang yung kanilang ipasunod ng batas, yun lang ang dapat natin gawin. Wala tayong kalayaan na gawin ang ating gusto. Hindi tayo nasusunod. Maliban na lang kung nag-aklas o bumaligtad tayo sa mga Espanyol. Talagang yung mga gusto nilang gawin kagaya ng mga paglaban sa kanilang pamahalaan ay doon pala nagkakaroon ng kalayaan. Pero hindi pa rin malaya kasi tinutuligsa sila ng mga Espanyol. Sunod naman dito ay yung kalayaan sa pamamahayag. Ito ay napaka-importanteng karapatan ng bawat isa, ng bawat Pilipino. Kasi kung wala tayo nito, hindi tayo makakapag-express ng ating mga ideya. Hindi natin masasabi kung ano ba yung mga gusto natin sabihin, yung mga hinaing natin sa gobyerno. Hindi natin makakamit yung demokrasya. Kaya ito, ipinaglalaban ni Rizal ang kalayaang ito, hindi lamang upang mapangalagaan ang pagkakaroon ng malayang diskurso at palitan ng mga ideya, kundi pati na rin upang magkaroon ng mas malawak na kaalaman at kamalayan ang mga mamayanan. Sa pamamagitan ng kalayaang ito, maaring maisulong ang pagbabago at makilala ang mga suliraning kinakaharap ng ating lipunan ng mga Pilipino, ng mga lahat ng paghihirap na nangyari sa panahon ito. Bali, ito yung huling advokasya ni Rizal sa political reform na gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Ito yung freedom assimilation of the Philippines, yung kalayaan sa pag-akma ng Pilipinas o yung pag-adapt ng mga Espanyol sa mga kultura ng mga Pilipino. Base dito, nagpapahayag ng isang makabuluhang perspectives sa relasyon ng Pilipinas at Espanya. Sa pamamagitan ng malayang pag-akma, inahangad ni Rizal na mapanatili ang pagkakakilanlan at kultura ng mga Pilipino habang nagtataglay ng kalayaan na makibahagi sa mga benepisyo ng modernisasyon at pag-unlad ng hatid ng Espanya. Gusto niya kasi magkaroon ng collaboration with Espanya para magkaroon ng improvement sa mga kultura natin. Hindi lang kasi dapat hindi tayo i-stick doon sa kultura na nakasanayan natin. Kailangan ng improvement, kailangan ng bagong lasa doon sa mga kultura na natin. Yang doon sa mga improvement tayo, dapat nagtataglay ng kalayaan na makibahagi
sa mga benepisyo at modernisasyon at pag-unlad na hatid ng Espanya. Ang pagtanggap sa kultura at sistema ng Espanya hindi nangangahulugang pag-alipusta sa ating sariling kultura, ngunit pagtanggap sa mga positibong aspeto ng pag-usbong ng kanilang lipunan at ng ating lipunan at ng ating bansa at ng ating mga kultura. Ang huli ay socio-economic reforms. Balit dito, ang sabi ni Rizal ay sa paggawa ng mga reformang political reforms, dapat nating isaalang-alang na yung mga nakatira sa ating ekonomiya at yung mga nasa society natin, yung mga nangyayari sa society natin, sa environment natin, dapat tayong tumingin doon. Dapat hindi tayo mag-i-stick sa sarili natin, sa mga nararanasan natin, kasi hindi naman magiging kabuluhan yon kung ang mga Pilipino ay naghihirap pa rin at hindi pa rin nakakaahon sa matinding kahirapan na nangyari sa panahon ng Espanya at sa panahon natin ngayon. Magiging walang kabuluhan yun, magiging walang kwenta ang lahat ng paghihirap natin, ang lahat ng paggagawa natin ng reforms kung hindi naka-address sa bawat isa. Dapat kapag tayo ay gagawa ng reforma ay nakatingin tayo sa ating environment, nakatingin tayo sa lahat ng Pilipino, hindi dapat sa ating pansariling kagustuhan. Kailangan nating isama ang pag-unlad ng kabuhayan at pagpapabuti sa kalagayan ng mga Pilipino upang maging epektibo ang mga reforma. Hindi magiging effective ito kung ang mga Pilipino ay hindi magkakaroon ng maayos na kabuhayan. Kasi layunin ng mga reforma dapat ay yung lahat ay magkakaroon. Yung lahat ay magbe-benefit. Hindi pwedeng iilan lang yung magbe-benefits kasi magiging bias yung reforma na yun. Yung mga reforma na gagawin natin. Yun lamang po. Hello everyone, I am Yami Ronquillo. So ang topic ko for today is all about Rizal's educational reform. Sa Senate Disordario, yung topic ko doon, sinabi ni Rizal insisted that a necessary condition para sa isang free society ay education. So sabi niya doon, kapag may kalayaan ang mga tao or mga estudyante or ang mga kabataan na makapag-aral sa isang eskwelahan, malaya nilang madedevelop yung kanilang skills, yung kanilang mga talents, yung kanilang mga potential. And sinabi rin doon ni Rizal na ang education ang magpapalaya sa ating mga Filipino sa pagiging mangmang. Kasi nung mga panahon ni Rizal, ang mga Filipino ay tinatawag or nasasabihang mangmang kasi wala silang sapat na edukasyon at hindi appropriate yung mga edukasyon na binibigay sa kanila. So, sabi rin doon ni Rizal, kaya ang education ay ang makakapagpalaya sa atin sa kamangmangan, kasi ang education ay para sa kanya or para kay Rizal, ang education ay isang napakahalagang ingredients para makapagtayo ng successful nations building. So, kung sa pagkain, ang education, yun yung asin at paminta na nagpapasarap sa pagkain. So, kung walang education, walang makabagong nation building, walang pagbabago, 'di ba? Next,
he considered that the education is a medicine. It is cure to all colonial Philippine problem. So, kung nasa video games tayo, yung education ay tinatawag natin na cure all potions, na napapagaling niya lahat ng mga problema natin sa katawan, napapagaling niya lahat ng masakit sa atin. Kumbaga, pag may sakit tayo na lagnat, yung bio-flu yung nagpapagaling sa atin. Or yung bio-flu, kung tatawagan natin sa siya yung education. 'Di ba? Sabi din niya doon, ang education ay free from politics and religion. Then, lastly, sinabi niya doon is, hindi ka makakabuo ng isang reforma kung wala kang appropriate or suitable na education. Walang suitable na education, walang reforma. Okay? So, kumbaga, sa atin, 'di ba? Hindi tayo makakagraduate bilang IT kung wala tayong suitable na subject na ibibigay sa atin. Alam nga namang alam nga namang kinuha natin ng IT tapos ibibigay sa ating mga subject is for HM, for TM, or ibang courses. So, yun? Walang pagbabago. So, sabi doon, reform cannot achieve if there is no suitable education. So, ano nga ba yung reform? Sa na-research ko, or sa sabi ni Mr. Google, ang reform daw ay ito yung improvements that is made to a system or a law or organizations to make an effective change. So, sa pagkakaintindi ko dito, ang reform, yun yung pagbabago. Sinesh ko din, sabi niya din doon na ang reform is to improve. To make a change in order to improve. Yun ang sabi doon. So, kung walang education, walang reform. So, kung may reform tapos walang education, may pagbabago ba? 'Di ba wala? Kung may suitable education tapos papasukan mo siya ng reform, doon papasok yung pagbabago. Nandun yung change. Okay? Hindi yung gawa ka lang na gawa ng reform, wala namang pagbabago sa ginagawa mo. Wala din, di ba? Next is, noong 1893, si Rizal, hindi pa rin nagbabago sa isip niya na yung idea niya about sa education, hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin nagbabago yung thought niya about sa education, na kailangan ang lahat ng tao ay may freedom para mag-aral, ganun, para maano yung mga talents nila. Wala pa rin nagbabago. So, sunod nun, may sinend siyang letter sa kanyang pamangkin na si Alfredo Hidalgo, na ang sabi doon, life is very serious thing, and only those with intelligence and the heart go through it worthily. So, ang pagkakaintindi ko lang doon, na life is a very serious thing. Yes, life is a very serious thing. Tapos, tayong mga nabubuhay pa din na nagsistruggle para mabuhay, tayo yung matatalinong tao. Okay? Hindi ko naman inaano yung mga namatay dahil, syempre, aksidente yun, hindi naman nila kagustuhan yun. Dun sa ibang nagpakamatay, syempre, hindi ko naman sila inaano, syempre, nag-aano sila ng emotional problems, ganun, hindi na nila kinaya. So, para sa akin sila, mahihinang tao sila, hindi nila kaya yung struggle. Siyempre, naiisip din naman nila na sayang nga yung buhay, pero wala, mas nagpatalo sila sa depression, sa mahinang kalooban, nagpatalo sila doon. Kung kaya't, doon pa lang sa mahina na yon, na sila, hindi na sila
pwede silang maging matalino kasi pinag-isipan nila, pero yung heart, wala, hindi nila nakuha. So next, sabi din doon ni Rizal, doon sa kanyang di ba si Rizal, nag-aral siya sa UST. Okay. So umalis siya sa UST at nag-aral siya sa Madrid Central University. Bakit? Kasi, yung idea nila ni Father Jose Burgos, isa sa 3 martir na pare, nag-link yung ideas nila about sa education. Kasi itong si Father Jose Burgos, he strongly advocate na ang mga Filipino ay mag-aral abroad. Mag-aral abroad kasi syempre sa abroad yung education doon is more advanced, more more kung baga ay more appropriate para sa gusto mong kuning kurso, ganun. Mas advanced yung nila sa ibang bansa. Tapos sabi din doon ni Father Burgos na kapag nag-aral ka sa ibang bansa, nakapag-aral ka sa ibang bansa, isa yung one step para ma-achieve yung successful reform. Yun ang sinabi niya. Sabi niya dito, education abroad considered as essential step for a successful reform. Yan. So, doon, nag-link yung idea nila ni Rizal. Dahil yun kay Pasiano. Kasi syempre, sino pa nga ba ang magchichismisan? Si Pasiano at si Rizal lang din naman. Syempre, nung napag-usap-usapan nung dalawa, yun, nagchismisan yung dalawa, naisip siguro ni Rizal, nag-link, ganito rin pala yung idea ni Father Burgos, ganito, ganyan. Kaya, eto, si Rizal, from UST, pumunta na siya sa Madrid Central University. Doon siya pumunta para mag-aral. Okay. And the next is, so si Rizal, noong 1890, nagsulat siya na, ang sabi doon na, dinefine niya doon na kailangang i-mass education ang mga Filipino under the Spanish regime. Basta yun. Kasi sabi niya doon na simula pagkapanganak hanggang sa mamatay ang mga Filipino, ang education na nakukuha nila ay para lang sa brutality. Nakaka-depress, hindi makatao. Yun yung kalagayan ng mga kalagayan ng edukasyon ng Filipino noon. So, dahil dun sa senaryo na yun, gusto ni Rizal dahil sa senaryo nun, gusto ni Rizal na mabago yung pagtuturo o yung teaching para sa mga Filipino youth. So, maiintindihan natin kung bakit gusto ni Rizal na papalitan yung way ng pagtuturo noon. Kasi nga, tayo mga Filipino, ang education na lang na nakukuha natin is brutal. Nakaka-depress. Tapos, hindi pa siya makatao. Kung kaya, gustong isulong yun ni Rizal. Sabi din ni Rizal na even if the modest education, no matter how rudimentary it is, kahit na anong rudimentary nung pagtuturo, kahit anong modest nung pagtuturo, kung ang makukuha naman nating result is appropriate, kung ang result naman ay mag-create ng makabagong youth ng mga Filipino, makabagong ideas, madedevelop pa nila yung mga ideas nila, madedevelop nila yung mga thinking nila. Kasi kung nasa brutal nga naman tayo, nade-depress tayo, hindi makatayo yung pagtuturo sa atin, may magbabago ba sa atin? Wala, 'di ba? Parang madedepress tayo, parang tatama din tayo lalong mag-aral. Kaya itong si Rizal, gustong-gusto niyang baguhin yung teaching sa mga Filipino youth.
para ma-develop pa natin yung hidden talents natin, mga skills natin sa katawan, mga potential natin sa katawan. Kahit na strict yung pagtuturo, kung appropriate naman, magiging talaga yun ang magandang results. Tapos, dun sa yung sa situation na yon na acquire niya yun, sa decision na yun, acquire yun ni Rizal during his days. So, sabi doon na yung idea ni Rizal is yun yung pinakang nakaka-enlight ng mga puso ng tao. Nakaka-enlight siya. At gala mo si Rizal ay 16 years old lang nung gusto niyang mabago yung pagtuturo sa mga Filipino youth. 16 years old siya. Kung sa atin, yung 16 years old natin ngayon, wala, nakatambay lang tayo sa bahay, di ba? Pahiga-higa lang. Pero nung panahon ni Rizal, mas priority niya yung pagbabago ng teaching ng mga Filipino youth. Next is, sabi dito ni Rizal, nasaan na ba tayo? Ayan. May doon sa mga tula ni Rizal, meron siya doon yung tula. Na yung tula na yon ay nagsisilbing ningning sa atin. Ang edukasyon ay nagsisilbing ningning sa ating bansa, sa ating motherland. Oo. Ito yung lines niya. Wise education, vital breath, inspires chanting virtue. She puts the country in the lofty seat of endless glory of dazzling glow. And just as the gentle auras puff, do brighten the perfumed flower hug. So education with a wise guiding hand and benefactors exalts the human band. Yun yung tula niya na sinasabing ang education ay nagbibigay ningning sa ating motherland, sa ating bansa. Oo. Meron mga educational concept si Rizal. Meron siyang 11. So, ang una dito ay, wait lang. Sabi niya dito, yung unang-una, the curriculum of modern liberal education should include the religion, yung hygiene natin, yung mathematics, yung physical, yung natural and social science, yung mga literature, yung mga matututo tayo magsalita ng ibang mga languages. Dun sa literature, matututo tayong gumawa ng mga poetry, mga Spanish. Siyempre, yung physical culture natin, 'di ba? Ngayon may mga PE na tayo ngayon, 'di ba? Marunong na rin tayo mag-alaga sa sarili, sa religion natin, sa mathematics. Yun yung isa sa concept ni Rizal. Meron yung 11, yun yung number 1. Number 2, sabi niya dito, there should be a weekly accounting by teachers of students' progress and conduct. The well-behaved ones to be awarded with the posting of their names, and parents should be informed monthly of the progress, conducts, and health of their children. Dito naman sa number 2, papansin pa rin natin yan ngayon. Hindi man siya weekly, parang lang siya. Kung sa ating mga college per sem, ito yung mga nakikita natin mga dean's lister, mga ganun. Tapos marirewardan yun, di ba? Makakuha tayong certificate, yun yung reward natin. So, eto, sa number 2 na to, yung may mga rewards sa mga grade 1, 'di ba? Pagkatapos or mga kinder, kunyari tapos na nila yung kanilang ginagawa. Tatatakan sila nung sa kamay, yung star ba 'yon? Yun yung pinaka-reward nila. 'Di ba pag nakakuha naman tayo ng star na at pinakita natin sa magulang natin, sasabihin, ay, ang galing naman ng anak ko. Yun yung concept ni Rizal ng education. Yun yung number 2. Tapos, yung number 3, the school should insist the accuracy and functionality. Dapat yung school is may function siya
na magbibigay sa atin ng or ang school is flexible for us to learn. Yun ba yun? Tapos number 4, teachers are to be employed on passing an admission examination a competitive basis if there are several applicants. Dito naman, about naman to sa teachers. Dapat yung mga teachers na magtuturo sa estudyante is nakapasa sa may examination ng mga teacher, yun ba yung LET, yun, dapat pasa siya doon para makapagturo siya, para applicable siya or suitable siya sa atin para magturo. Okay. Number 5, there is to be no racial discrimination in the admission of students. Yon, dun sa number 5 na yon, maputi, maitim, mataba, papayat, maikli ang buhok, kalbo, wala. Dapat, tayo, pantay-pantay lahat ang pwedeng mag-aral sa isang eskwelahan. Yun ang sinasabi dito ni Rizal. Tapos, ang sabi dito ni Rizal sa number 6, gymnastics and swimmings are obligatory. So, sa ating IT, wala, may gymnastics ata tayo last SEM and wala tayong swimming kasi wala yun sa subjects natin, wala yun, hindi kasama yun sa course natin. So, ang pagkakatanda ko, gymnastics lang ata yung meron tayo. Next is number 7. Classes would be 6 hours a day, including a total of 2 hours of physical culture and arts. 6 hours a day daw dapat, sabi ni Rizal. Tapos, yung 2 hours doon ay physical culture and arts. So, syempre, sa pagbabago ng panahon, yung 6 hours a day na yon ay hindi natutupad. Kaya, padagdag pa rin ng padagdag yung oras natin sa school. Hindi naman sa college, pero sa high school, yun ma-apply. So, number 8 na tayo. Sabi dito sa number 8, human relations between teachers and pupils should not be ignored. The teacher should work with the students and be their leader and co-workers as well as their mentor. So, dito, sabi niya dito, bawal makipagrelasyon ng estudyante sa teacher or ang teacher bawal makapagrelasyon sa estudyante. Kasi nga 'di ba, ang teacher ay dapat nagtuturo sa estudyante. Siya dapat ang leader natin, siya dapat ang mentor natin. So, 'yon. Alam naman niya ng lahat na bawal makipagrelasyon ang teacher sa pupils, sa estudyante. Next, number 9, sabi dito, instruction should be practical and should stimulate thinking rather than be parrot-like reproduction of book learning. Students should learn by participating in natural situation. Field work has its place if effective in instruction. So, dito, hindi lang daw dapat palaging yung talk lang ng talk. Dapat may participation din yung students sa isang classroom. Katulad na lang itong ginagawa ni Sir na nagpapareport siya sa atin para ma-nurture natin yung ating thinking, ang ating communication skills sa ibang estudyante. Prina-practice tayo by participation via reporting. 'Di ba? Hindi lang yung talk lang ng talk yung teacher, tas wala naman natutunan yung mga estudyante. Dapat may participation din yung students, di ba? And number 10, education should receive substantial aid to make instructions effective. It is not sufficient that there are students to be taught. There must be a proper accommodation and equipment conducive to learning. Ayun nga, parang ganun din siya sa number 9 na hindi naman lahat ng estudyante ay a fast learner, 'di ba? Yung iba mas kailangan nila yung iba mas natututunan nila yung tinuturo ng teacher kung nagpa-participate sila, kung binibigyan sila ng mga activities na kailangan ng participation nila. Kunyari sa classroom, yung recitation na yung ginagawa naman ni Sir Dario na katulad ng
nagke-question after ng report, 'di ba? Nagpa-participate yung estudyante, nag-a-ask siya ng question para malaman niya yung sagot sa mga tanong niya sa isip niya. Tapos mas malilinawan din yung mga nakapaligid sa kanya kung mas malilinawan yung mga tao sa paligid niya kung nasagot yung tanong niya na karamihan din naman sa kasama niya is yun din ang tanong. So lastly, the teacher should have prestige, reputation, moral strength, and some freedom of action on socio-economic reforms. Yan. Yun yung number 11. Dapat may ginigay nung teacher, ginigay nung guro yung reputation niya. Dapat meron din siya moral strength kung saan may freedom of action siya para sa socio-economic reforms. So that's all para sa topic kong educational reforms. Una doon ay ang sinasabi ni Rizal or ang idea ni Rizal na ang lahat ng tao ay may freedom para makapag-aral, para ma-develop nila yung kanilang talents or mga hidden potential sa katawan. Wala syempreng discrimination according to his 11 concepts of education. Yun lang topic ko. So susundan po ako ni Mr. Kennedy Santa Rufina. Thank you. Moral principle and teachings. Rizal was not a writer or moral treatise nor a moral philosopher, but his moral principle and teachings had influenced the people to right conduct. To him, morality was application of reason and conscience to a specific problem of behaviors. Sa Tagalog, sa paggamit ng katwiran at konsensya sa mga tiyak na suliranin na ugali. Ito ay tumutukoy sa proseso ng paggamit ng logical na pag-iisip at moral na paghatol upang solusyonan ng partikular na issue kaugnay ng mga aksyon at gawa ng tao. He advocated a non-violent revolution to foster change and nationhood through cooperation. Para sa kanya, hate never produces anything but monster and criminal. Thank you.